Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabi magandang hapon po dito sa Bahrain. Magandang gabi dyan sa Pilipinas. So, another reaction video po dito kay sa vlog ni Papa Dins dito kay Jonathan. At bakit na naman dito nagagandalait na naman sa galit? At galit na galit. Pati ang nanay ay nagsisigaw dyan kay Jonjon na galit na galit. Okay, bago po natin itong umpisahan mga kababayan, ako po ay naglalambing sa inyong lahat dyan na hindi pa, kung sino pa ho ay hindi nakasubscribe dyan sa Papa Dins TV, Ka-Business Official at sa Ka-Business Family. Pakisubscribe na rin po natin sila nang marami pa silang matulungan at ang inyong lingkod. Pakisubscribe na rin po ninyo Alminda Mix Vlog. So, dito sa ating tatalakayin ng araw na ito, magre-reaction video lang tayo dito kay Jonathan. Ang hindi po natin talaga maintindihan ay bakit nagagalit na po na naman ito siya. Kagaya noon, ganito rin ang ginawa niya, nagagalit siya. Sa aking pananaw ay parang ano siya nito hindi siya marunong mag-isip o hindi inwala sa isip niya yung kung ano yung ginawa sa kanila sa kanilang mag-ina si Mr. and Mrs. Ka-Business. Parang yung pagtulong ay kulang pa talaga. Diba? Kulang pa talaga yung pagtulong kasi maliit na diferensya lang mga kababayan ginagawa niya, palakihin niya. Maliit lang diferensya ginagawa niya ng dahilan. Ang liit-liit lang ng dahilan pinapalaki niya dito sa ating reaction video na ito ay yung tungkol doon sa issue nga nila nitong si Junjun dahil nga sa pagtatanong doon sa vlog. Kumbaga nilaki niya yun na ang nasa isip niya ay bakit siya kailangan pang tanungin sa sitwasyon na ito. Yun lang naman siya ang tatanungin kung siya kung mayroon siyang pagkakataon na ibalik niya ang dati, ano yung gusto niyang aayusin. Kung pagbigyan ka ng pagkakataon na ibalik mo yung dati, ano yung gusto mong ituwid o gusto mong gawin na para matuwid yung example kung mayroon siyang yung kanya gusto niyang bumalik doon sa saan sila nanggaling kasi doon siya lumaki. Ang issue niya dito ay yung bang ginawa niya ng hindi maganda sa sa paningin o sa tingin sa pandinig ng kanyang mga kasamahan diyan kasi sinasabihan niya yung nanay niya na ikaw lang naman ang gusto mo dito kahit naman doon tayo makakain din naman tayo kahit wala sila. Ibig niyang sabihin mabubuhay sila kahit wala yung Ka-Business Family. So bakit ka nandyan ngayon? Kung kaya mo palang buhayin, ba't ka nandyan? Tapos ngayon, kung kinausap siya sa ganito, hindi na siya marunong magdahilan. Ang dahilan niya is, yung parang nandoon na yung kasinungalingan niya. Kumbaga yung respeto niya dito sa Mr. and Mrs. Ka-Business, sa Ka-Business Family ay wala doon. Hindi siya marunong magrespeto, hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob. Yun in short, ganun siya. Kasi kahit naman yung gagawin sa kanya, parang kulang pa rin yung pagtulong. Dito nga kay Papa Dins, pinapangipinan siya. Doon siya nagagalit dahil nilalason daw siya na parang tanga lang talaga. Sino bang doktor ang maglalason sa pasyente niya? Kung ikaw ba naman, hindi ko maintindihan, hindi mo naman siya masasabing bobo siya kasi marunong siyang gumawa ng kwento Marunong siyang sisiraan niya yung tao. Katulad niyan, patalikod si Mr. and Mrs. si Mr. Ka-Business ay sinisiraan niya. Ganon din nung nangyari previous na nag-vlog sila. Na pumunta sila doon sa tinutulungan ni Intoy. Ang ginawa niya is tawag dito may nasabi siya doon sa mga subscriber ni Mr. N, sa mga subscriber ng Ka-Business Official. Ganon din ang ginawa niya ngayon. So, para sa ating mga kababayan, ano ba talaga itong klaseng ugaling mayroon siya? Ano ba talaga ang gusto niya na patunayan sa mga Ka-Business Family? Kung ano yung totoong tunay na ugali niya? Anong gusto niyang patunayan? Yung para kasing nagmamalaki siya,
lumaki ang ulo niya na nagmamalaki siya. Total, hindi naman ako, yung parang ano niya, nandito naman ako kila ka-business, wala naman ako, kaya kong gawin kung anong dapat kong gawin. Kumbaga, walang nagko-control sa kanya kung anong sasabihin niya. Kung gusto niyang sabihin, kung gusto niyang gawin, hindi siya pwedeng kontrolin. Wala siyang pakialam sa tao kung masaktan niya yung tao sa mga sinasabi niya. Dito lang, ha. Sige, play natin some portion po. Natalikod si Papa nililipak mo. Diba? So nasaktan din sila. Bakit mo nililipak? Ang isang pinuno na business. Samantala, ang ganda ng hangarin sa iyo. Ang ganda ng hangarin sa inyong pamilya. Diba? Pagmamalasakit. Ba't pag nakatalikod si Papa nililipak mo? Siyempre, nasaktan sila. Diba? Yung gusto ko sabihin ng mga ito, ay ano, pa. At tayo dyan kaya, itong sandala kasi ito galing ng diba vlog. Tinanong niya sa akin, ano mo, yung parang maraming kusisa, gusto mo bang bumalik doon mo? At yung parang katanungan ba, sinagot ka lang yung tanong niya. Tapos, sinabi na, Tingnan nyo, ang dami daw usisa, maraming katanungan. Kung hindi ka pa ba namang, yung matalinong bugok, natural magtanong. Masama bang magtanong? Natural, tatanungin ka kung ano o dapat mong gawin ganito. Mausisa daw. Hindi mo alam kung bobo ba to o matalino ba to. O sadyang sira ulo siguro to. Ipamental mo na lang kaya to, Mr. Ka-Business, para umayos talaga tong utak nito. Mayroon sayad ata tong hayop na to eh. Kasi hindi marunong umintindi eh. Iniba niya yung question. Siya ang nag-answer siya. Sumagot siya sa tanong. Ngayon, iniba na yung kahulugan. Ang kahulugan na, ibig niyang sabihin, yung pagtatanong sa kanya, binaling niya doon kay ka-business. Kaya nagagalit siya doon sa pagpapangipin. Kumbaga, nirambol niya eh. Nagiging na complicated yung mga sinasabi. Nanggaling yun sa kanya. Ngayon, ay pilit niyang kumawala doon sa mga sinasabi niya. Magpapaliwanag siya ng baluktot. Tingnan ninyo. manya dito, siningit niya. At iba yung tanong niya, inulan niya na yung pangalawa. Sinama niya pangalawa. Yung dalawa, pinagsabay niya eh. Yung pinag-usapan natin, yung kaganina dyan, yung kagaya ng vlog mo, labas na yun. Sinali niya pa, sabi niya, ano bang gusto mo? Kung wala kang pera, may pera ka, gusto mong bumalik doon. Pinersonal niya, akala ko wala lang yun. Tapos, naka-vlog yan, alam ko. Walang masama ron ha, totoo naman yan ha. Bobo mo talaga, pinersonal. Anong pinersonal? Napaka-bobo mo nga talaga. Pinersonal. Anong pinersonal doon? Etong ginawa ni Jotantan na pinersonal. Siya ang pumersonal nung question na yon. Naging komplikado yung question na yon nang dahil sa mga sinasabi niya. Kung hindi siya nagsalita behind sa talikuran ni Mr. Ka-Business na nanglibak siya, hindi ito ganito ang problema. Marami siyang sinasabi kung yung nakatalikod na si Ka-Business, si Mr. Ka-Business. Pero tapos nga, tingnan niyo pagpapaliwanag ng bugok na ito. Binanggit sa inyo. Wala na yon, dito lang siya magano. Dahil, bakit pinagsabay niya? Dinoble niya. Tapos, ako po may kasalanan. Pero, Sinagot na nga yung vlog mo eh. Sana hindi na ako sumagot eh. Jonathan, wala ng vlog. Diba ako na lang nakaupo dyan? Hindi ka kanina, nagpa-vlog siya dyan. Pero wala Hindi nang sila vlog. untay, di ba kami? Wala nang vlog yun. Pasok ka na sila kasi may bisita. Ako na lang natira, diba? Tsaka si Kia. Iba na nga yun yung una. Oo yun. nga, pero narinig kita. May narinig ako sa'yo tungkol sa kanila. Tapos, inulit mo kay nanay. Yung pangalawa na yun. Yung Ngayon una, lang, wala na ngayon yun. lang yun. Wala nang vlog yun. Tapos, hindi na naka-vlog. Hindi na daw Ba't ano yung narinig mo, Dimingay? Makakain naman daw sila kahit wala sila. Nagagalit ka, di ba? Sabi mo, dapat respetuhin ni Kuya. Dinagdagan niyo pa eh. Hindi yung dinagdagan. Dahil ako narinig ko. Wala nang sinabi Wala ganun. nang sasabihin mo. Ayan. Nang dahil dyan, yung nanay niya ay nagagalit dahil sa sinusumbong niya. Ito namang nanay niya, hindi na nga makapagsalita, ay matapang pa, inaaway pa yung taong nag-aaruga sa kanya. Napakawalang kwenta nilang ang tulungan. Di ba mga kababayan? Kung iba ito hindi na ito tutulungan eh. Kasi ito naman talaga si Mr. and Mrs. Ka-Business, lalo na itong si Mr. Ka-Business ay kahit pagaanong kasakit na maririnig niya na
para sa kanya ay andon pa rin yung taos puso niya na naaawa siya kasi tinutulungan niya. Kumbaga, hindi niya kayang tignan o hindi niya kayang pabayaan yung taong ganyan na alam niya na walang mapupuntahan. Eto dapat sanang isipin ni Jonathan. Kahit pamilya nila, tinapon sila. Kahit pamilya niya, walang nakakakilala sa kanila. Maliban dito kay Mr. Ka-Business at pinagtiyagaan sila kahit anong ugali nilang dalawang mag-ina. Hindi niya naisip yun. Hindi natin maintindihan kung anong klaseng ugaling mayroon itong si Jonathan. Hindi ba mga kababayan? So, i-proceed po natin ang iba pa nitong paliwanag ng bugok na ito. Dapat nag-usap na yung kanina. Sinabi mo na lahat. Hindi kasi kanina, nausap ko siya dahil sabi mo nga sa akin na sa mga tao. ayaw ni Jonathan maligo dahil dadalhin niya doon sa dentist. Dahil kakabit na yung ngipin. Kaya po kasi yung schedule niya. Ngayon, tinawag ko siya. Tapos doon kami nag-usap sa may loob bukod. Dalawa lang kami. Ewan ko kung nandun si Papa James. Nandiyan naman po ako sa akin. Ngayon, edi sabi niya kasi kuya, pakiramdam po kasi parang mamamatay ako pagka yung nilalagyan daw ng gamot, yung gilagid niya. Sabi ko kung gano'n ang pakiramdam mo, edi huwag na natin pilitin. Kasi parang mamamatay, di ba? So sabi ko, pagka ganong pakiramdam, hindi na dapat ituloy, di ba? Kasi iba yung dati na nag-iba lang yung panlasa. Kasi normal yun, mag-iiba panlasa. Dahil maano mo yung pinapahid sa gilagid na mapait. Normal yun. Ngayon, kung ngayon naman parang mamamatay, ibang usapan na. Sabi ko, huwag na ituloy. Sabi ko, ay Papa Dins. Tapos yun, malis na siya. Hindi ko alam na meron pala siyang masasabi rito. Anyway, itutuloy pa ba natin o hindi na? Ito natin yung sinabi ko kaya. Alibang muna, kalating buwan pa lang itong ngipin ko Wala pang isang buwan. Naninibago pa ako Hindi, kung talagang ayaw mo, huwag na lang ituloy. Hindi na yun. Gusto ko ito papatagalin mo natin ng isang buwan. Tapos ikaw na, huwag ka nagagalit sa mga Huwag ka magagalit. Huwag ka magagalit. Kasi Nay, alam niyo po, sa totoo lang, sila, si Jonathan yan, di kanya magawang paliguan, di ba? Pero sila napapaliguan kanila, nabibihisa kanila, tapos awayin mo pa. Ano lang ito na, kinaklaro lang yung naging usapan. Oo. Kinaklaro lang. Ikaw, Jo, ato sa akin, gusto ko magdesisyon ka. Anong gusto mo? Dito ka o doon kayo sa Bicol? Saan ka masaya? Saan ka masaya? Why next? Kasi kayo natin, iba-vlog-vlog sila. May tinanong silang, di ba sa inyo may tinanong din dyan? Yung parang Tingnan mo nga naman, yung question ni Mrs. Ka-Business. Magdesisyon ka kung dito ba o sa Kiko. Ang sinagot niya yung pagbablog. Tingnan ninyo, kung hindi ka ba naman masisiraan ng bait dito sa kanya. Ngayon kasi nahuhuli na siya sa mga pamaratang niyang ganyan, paglilibak niyang ganyan. Iba na naman ang irarason niya. Talagang siya sinungaling na tao. Sinungaling at hindi totoong tao, plastic siya Sinungaling siya, hindi siyang totoo na makikipag sa tao. Kumbaga yung ginagawa niya dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business ay pakitang tao lang niya. Hindi siya totoo kasi ang mga taong hindi totoo sinungaling tingnan mo, napakasinungaling niya. Iniiba-iba niya yung kwento Nung nahuhuli siya doon sa kabila, pumunta na naman siya doon sa pag nahuhuli siya, ganun ang style niya 'di ba? parang question ba yun? Oo. Ano ba yung wish? Parang ganon, sinagot ko lang yung tanong ni Junjun. Yung pala, pinusunal niya pala yung ganun tanong ko. Ano yung tanong mo, te? Kaya tanong mo kasi tanong namin Sige, paliwanag niyo. Alam mo. kung may pagkakataon kang malikan, ano yung gusto mong anong gusto mong baguhin sa sarili mo at bakit? Yun yung tanong namin. Yan ang tanong ninyo. Pero ang sagot niya lang, mas Sumagot gusto lang akong tama. tungkol dun sa sa titira nila dati. Mas gusto niya daw doon kahit walang pera, kahit walang pagkain, doon pa rin daw yung gusto niya. O, di ba totoo naman? Sumagot lang ako ng katotohanan. Ano naman yun Ano naman yung gano'n? Ano Ayun, kasing kaganina. Iba rin yun.
Magkaiba yung... Iba yung nasa vlog, Oo, iba iba yung yun. hindi naka-vlog. Oo, So, iba ano na yung, yun. ano yung ano doon? Bakit nagsalita ka doon sa hindi naka-vlog na pangit? Pangit sa family ka gusto? Sabi ko, nag-usap ka ni Mama, pati ni Kuya Jan, ayos na. Tama. Hindi, ganito. Sa usapan, Kay Jonathan, natanungin kita. hindi mo siya kinakausap. Kay Jonathan, kami, di ba sabi ko sa'yo, totoong tao kami na tumutulong sa'yo. Ngayon, anong klase naman pagkatao mo? Sa, kahit nakatalikod kami, may nasasabi ka pa rin hindi maganda. Eh, kasi ang inaano nila may nasasabi ka pa rin na hindi maganda kahit na hindi naka-vlog. Ang sabi ko lang, hindi ako si Bong. Kesa naman sabihin ko, ako si Aga. Ako siya. O diba, sabi ni ganyang mali siya. Pag sila naman nagbibiroan, ano lang sa kanila. Pero, pag nakakulit sa ito, hindi seryoso eh. Anong biruan? Hindi ka na nagbibiruan. Wala naman Ang layo ng sagot niya, no? Sinatanong siya ni Mrs. Ka-Business kung bakit niya nilibak sila sa kabila ng lahat na ginawa nila dito, sa kabila ng pagiging totoo nila dito kay Jonathan. Bakit niya pa kailangan ilibak yung magsasalita siya sa talikod ni Mr. Ka-Business? Ang sagot niya, hindi naman ako si Bong, hindi naman ako si Aga hindi naman ako siya para ganito. Ba't mo dinamay si Bong? Hindi mo naman pwede ikumpara si Bong sa sarili mo. Kasi si Bong may respeto sa sarili, may respeto dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business. Ikaw, wala kang respeto, Jonathan, dito sa dalawang mag-asawa. Kahit ano na yung ginawa nila sa'yo, wala ka pa ring respeto. Huwag mong ihambing ang sarili mo kay Bong kasi hindi ikaw si Bong at never ikaw magiging si Bong kasi si Bong ay iba yung ugali kaysa sa ugali mo. Ikaw may pagkaugaling hayop ka. Si Bong ay napakabait na tao. Huwag mong ihambing ang ugali mo doon kay Bong. You never be like Bong. Hindi ka pwede magiging si Bong. Kung ikaw lang nga pati si Bong walang-wala ka na nga. Ba't ka ihahambing? Ano ka? Celebrity para ihambing ka doon kay Bong? Ihambing mo sarili mo kay Bong? Huwag mong ikumpara yung sarili mo doon kay Bong at bakit ang init ng ulo mo kay Bong. Talagang naiinggit to kay Bong Di kung ibang vlogger lang to, wala na, pinabayaan na sila. Pero talagang napakabait na talaga nandun sa puso ni Mr. Ka-Business ang pagtulong dito sa kanila. Kaya hindi sila kayang iwan ni Mr. Ka-Business na basta-basta na lang itapon na parang basura. Kasi nakakaawa din sila, yun na nga sinabi ni Mr. Ka-Business. Nakakaawa nga talaga sila. Sino pa ba yung dadampot at tutulong sa kanila maliban dito kay Mr. Ka-Business? Wala naman sigurong magtsatsagang tutulong dito sa ganitong style na tao. Kaya siguro to pati pamilya nila hindi na never show up yung pamilya nila sa kanila para tulungan dahil dito sa ugali nilang mag-ina. Siguro ito rin si Nanay Marita nung hindi pa siyang na-stroke. Palaaway siguro ito. Tingnan ninyo yung style niya kahit ngayon inaaway niya yung mga yung nag-aaruga sa kanya. Hindi naman magagawa ni Jonathan ang pag-aaruga nitong tatlong M's na to sa kanya. Yun lang minsan siguro dahil siguro nandyan sila na talagang binibigyan sila ng pagkakataon ni Mr. Ka-Business. Kaya siguro ganito to si Jonathan. Maganda na rin yung naitanong ni Mr. Ka-Business na kung gusto mo doon, hanapan ka namin doon ng mauupahan. Maganda na rin yun kasi sakit ulo din lang yan siya dyan sa inyo. Isama ninyo sa vlog, mayroon siyang masasabi. Ichichismis niya doon si Mr. Ka-Business sa mga subscriber ni Mr. Ka-Business. Magsasalita siya ng hindi maganda. Maganda na rin yun na ganun ang desisyon na papuntay na sila, malayo na sila dito sa Ka-Business Official. Kahit man siguro na alam ni Mr. Ka-Business na talagang siyempre napamahal na ito sa kanya si Nanay Marita kasi nga dahil sa kalagayan nito, yung puso ng taong maawain at matulungin ay nandyan kay Ka-Business. Kaya siguro hindi rin niya kayang bitiwan itong si Nanay Marita. Sa sitwasyon ni Nanay Marita ay naaawa siya. Pero naman, dito naman sa ugali ni Jonathan ay ako'y nanggigigil dito. Masarap hampasin ng hampasin ng tubo ng magising ang hayop na ito. Wala talaga siyang pag magsalita nakakagigil.
sa una pa lang po, doon sa sa pagbablog sa kanya noon ni Mr. Ka-Business, ganyan na yung mga pananalita niya. Hindi mo siya mapasalita ng maayos, ganyan talaga siya magsalita, na may sarili daw siyang mundo. E di pumunta ka doon, magsarili ka, huwag mong guluhin yung taong nananahimik. Magpasalamat ka nga na tinutulungan kayo. Hindi niya naisip ang yung paano nagsacrifice ang family Ka-Business dito sa nanay niya, na arugain at alagaan, papaliguan, papalitan ng pampers na hindi naman niya kayang gawin. Although hindi niya maiwan yung nanay, naiwasan naman siya pupunta. Wala rin naman silang pamilya, pupunta niya, iiwan yung nanay niya. Kung hindi, dalawa lang naman sila at mamumuhay. Mabutit may Ka-Business na pumulot sa kanila. Hindi ba mga kababayan? So, hanggang dito na lang po itong ating discussion tungkol dito kay Jonathan. Nakaka-high blood Na-high blood ako. Sorry po. Nakaka-high blood kung panoorin mo. Pinanood, galit na galit talaga ako dito. Parang yung ugaling hayop na hindi mo maintindihan. So, hanggang dito na lang po itong discussion natin. So, bago po tayo mag-end, kung sino pa hindi nakasubscribe dyan, pakisubscribe po Papa Dins TV, Ka-Business Official, at saka Ka-Business Family, at saka po sa inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, pakisubscribe na at pakipindot po ng notification bell para notify po video na ina-upload ko yung aking reaction video dito sa Ka-Business Official, Papa Dins TV. So, this is Alminda Mix Vlog. Nagsasabi po good afternoon and good evening po dyan sa Pilipinas, at may Allah bless us all. Happy Sunday po sa lahat, and bye-bye po.